Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinahanda na nila ang plunder case laban kina dating Senate President Senator Chis Escudero at dating House Speaker at Leyte First District Representative Martin Romualdez. Sa pahayag na inilabas ni Remulla nitong Lunes, April 6, 2026, tahasan niyang iginiit na ang plunder case na isasampa kina Romualdez at Escudero ay kaugnay ng kontrobersyal na maanumalyang flood control projects. We have been zealously preparing a case of plunder case against former Speaker Martin Romualdez at former Senate President Chis Escudero. There's conspiracy involves. Ani Remulla. Dagdag pa niya, this case is flood control related in so many ways. Ayon pa kay Remulla, inaasahang may sasampa ang nasabing kaso laban sa dalawang opisyal sa darating na buwan ng Mayo. Matatandaang una nang isinabit ang pangalan ni Romualdez kabilang si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa mga budget insertions para makasamsam ng kickback sa implementasyon noon ng flood control projects. Kaugnay nito, nadawit din si Escudero at iba pang senador sa mga nabigyan din umano ng kickback mula sa naturang proyekto. I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngo, which was meant for Senator Escudero. Ani dating Department of Public Works and Highways or DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa mga kasalukuyan at dating senador, tanging si dating Senador Bong Revilla pa lamang ang naaresto, bunsod ng kaugnayan umano sa flood control projects. Yeah, may sabi na nga ang House Kongreso at ito po'y tinanggap namin at bibigay namin ang SALN ni VP Sara. Kami po ay may sabi na rin na binibigay sa House tungkol po sa SALN ba yun? Yes, sir. SALN ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress ang sabina na aming ipinapadala, ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin po sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. At ang sapinang yon ay nauukol kay Safronio Gabunada, isa sa mga House employees. Ang rango niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control related. At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga SALN ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga SALN na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. May rason po ba yung House kung ba sila tumanggi at ano mga official na tumanggi? Wala sa akin, wala akong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ngunit hindi kami pumapayag sa kahit ano pang dahilan. Sapagkat sa sabina ng Ombudsman ay sabina po ng batas. Sorry. Itong sabina po for Sofronio ay para ibigay po ni Mr. Sofronio Gabunada sa inyo yung mga SALN. Isang congressman lang po or multiple individuals? SALN niya mismo. Ani Sofronio? Siya po yung aming iniimbestigahan din dito sa Office of the Ombudsman. So sir, itong nirereklamo niyo pong parang hindi po nare-recognize yung sabina concerning Sofronio Gabunada. Yes, hindi, pero ang Secretary General kasi matagal na umiiwas na ibigay sa amin ang nire-request namin mga SALN. At ito po ay magkakaroon tayo ng medyo problema sapagkat ito po ay tungkulin nila sumunod sa kautusan ng Ombudsman. Tungkulin po nila yan. Kaya ngayon, ang sasabihin ko na sa publiko, lahat po ng congressman, hinihingi po namin ang SALN ng 10 taon at kung gaano katagal man sila sa Kongreso. At lahat po ng Secretary General at nakaraan mula sa 10 taon na hanggang sa mga Deputy Secretary Generals, hinihingi rin po namin ang kanilang mga SALN
Bibigyan pa namin sa Pina sila bukas at sana wag silang magkakamaling huminti sapagkat hindi po kami papayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. Ombudsman, meron na po ba kayong initial communication kay Speaker D about this po? Meron na ho. At nag-usap pa kami ng Secretary General ng 1 linggo, 2 linggo na nakararaan. Kaya kami nagtataka kung bakit hindi sila nag-comply sa aming pinag-usapan. Dahil po sa nangyari, Ombudsman, haharap po ba kayo sa impeachment proceedings? Kaya mag-comply kami. Basta katungkulin namin, mag-comply kami. Ang hinihingi namin sa kanila, yung kanilang tungkulin sa taong bayan, na bigyan sa amin ng impormasyon, ay kanilang ibigay. Sir, yung subpoena po kasi is asking you to come in person on April 14 to submit the silence of the Vice President. So does Yung kustodya ng SALN na magdadala. hindi po kayo personal. Hindi ako personally. Hindi naman ako may hawak dyan, kundi yung officer na may hawak mismo ang magdadala pagkat siya po may personal knowledge tungkol sa bagay-bagay na kanilang hinihingi. Ombudsman, may naisip ba kayong reason kung bakit ayaw i-provide ng ibang lawmakers yung SALN nila? Hindi ko naintindihan kasi ang batas ay batas. Dapat sumunod sila. Huwag nila sasabihin separate branch of government. Kung sila ay kahit speaker pa o kahit ano pang rango, pag may subpoena po, sumusunod po tayo. Kung sa korte po tayo, sinapina, susunod po tayo. Kung sa ombudsman tayo sinapina, susunod po tayo. Yan po ang nasasabi ng ang batas na nilikha upang bigyan ng poder ang Office of the Ombudsman. Sir, separate topic lang, pero flood control pa. Sir, kasi may copy po ako nitong information about yung request po ng Ombudsman sa preventive full departure order for the Yap brothers. This was granted by the court. Nakalagay po kasi dito sa request nyo, you cited na they may be liable for graft and malversation. We'll just like to have a confirmation. Isa yan sa aming inahandang kaso. Marami pong kaso na malamang lumabas na ngayong Abril at marami pong lalabas na kaso sa Mayo. At hindi lang po malversation, kundi plunder po ipa-file na namin. Plunder cases will be filed by this office against high-ranking people very soon enough, by the month of May. But sir, as far as the Yap brothers are concerned, graft and malversation parang hindi. Pwedeng plunder din. Depende pa sa aming findings. Pwedeng plunder din. Because we want the Supreme Court to revisit the doctrine of plunder. Yung doctrine ng Korte Suprema sa plunder ay dapat mausisa muli sapagkat tila ginagawa nila imposible ang plunder maging krimen. Kaya ito po ay nasa sa kanila na. Ibibigay namin ang responsibilidad sa Korte Suprema upang maglahad ng tamang patakaran tungkol sa plunder. Sabagat mayroon nga po silang nakaraang mga ruling na hindi po sang-ayon sa aming paniniwala. So, sir, sorry, sa Supreme Court, you filed a motion for them to clarify? Hindi. Sinasabi ko lang na plunder ipa-file namin at darating sa kanila ang tanong na yan muli upang mabisita nila muli ang mga doktrina na kanilang nilabas tungkol sa plunder. Sir, kasi I understand yung sa Yap brothers po meron ng civil forfeiture cases against... Meron din. Ang problema nga kasi, yung Secretary General, pag hindi biyasa may binigay ang SALN, ay para sinasabi nila, hindi kayo pwede mag-file ng civil forfeiture cases. They're gonna frustrate the ends of justice. I'm warning the Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt and we will suspend you, if not remove you from office. Sir, the fact ba na may, I'm asking your opinion on this as a lawyer, given na meron na pong civil forfeiture cases na pending against the Yap brothers, does this make them liable for plunder already? Kasi No, it doesn't follow. Doesn't follow. Doesn't follow. Or any criminal case, sir. Now, we have to look at the circumstances by which we qualify a crime to be plundered. That's all on my end. Anyway, Sorry, sir.
In the same light, no, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder rin ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sir, Related sa- on record, And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. How soon po itong Well, within the month of May, we're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero the Senate President, the former Senate President, and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. flood control case, flood control related po ito, sir. Ito. Flood control related in so many ways, yes. Ombudsman, sila na ba yung sinasabi nyo kanina ng matataas na opisyal? Nakakasuhan. Sila yan. Pero marami pang iba kasi nga marami pang ibang mga miyembro ng dalawang bahay na maaaring tamaan din ng mga kaso ng plunder sa aming hinahanda ngayon. Sir, curious lang, since ito ay involving former Senate President and Speaker, may kinalaman din ba sa violation of, drafting a budget? Exactly. Not necessarily. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things have been implemented because of that. Budget process, sir. Budgetary process. Conspiracy. Conspiracy. Sir, pwede nyo ma-explain paano po nag-evolve dun sa part ng Now you'll get it later on when we explain the facts. Makukuha nyo yan. Madaling maintindihan. Actually, narinig nyo na yung istorya eh. Narinig nyo na yung istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. I think we can put everything together. Kayo mismo, you can put it together. It doesn't take a genius to do it. Kung budgetary process po ito, so ibig sabihin marami pa rin madadamay. Maraming madadamay. Anong years po yung tinitingnan natin sa budget? Right now, ang tinitingnan natin 24 and 25. Pero it can go back to as far as the time of Speaker Velasco is concerned. Nung panahon ni Speaker Velasco, malamang ay babalik pa kami hanggang doon sa pag-aaral ng mga kasong dapat pagulungin laban sa mga taong gumawa ng ganitong gawain ng plunder nga. Yung paglilimas ng ating kaban ng bayan. Meron din po kasama from BBM, executive officials. Malamang, meron din. So, sir, pwede rin, on top of violation of plunder law, violation of the budget law ng 2024-2025. Yes. Okay? Wala na. Sige, thank you. Grabe ang pasabog ng ombudsman. Nitong press con niya. Nag-press con si Ombudsman Boying Rimulya kanina. Grabe ang mga pasabog niya. Isa-isahin natin. Una, bukod doon sa sinabi ni Ombudsman Boying na naghahanda na sila ng kasong plunder, conspiracy to commit plunder kay dating Speaker Martin Romualdez at kay dating Senate President Chis Escudero. Ayan Kaya yung mga yung mga matagal nang nagsasabi, bakit hindi kinakasuhan si Martin Romualdez? Ayan, nandiyan na yung announcement ni Ombudsman Boying Rimulya na hinahanda na ang kaso. Nitong Mayo, sabi ni Ombudsman Boying, pwede nang kasuhan sila dating Speaker Martin Romualdez at si dating Senate President Chis Escudero. Bakit sila makakasuhan? Conspiracy to commit plunder. Yung mga pinasang budget ng 2024 at 2025 at yung mga nangyaring mga pandarambong sa pondo ng bayan, conspiracy, sabwatan. Ayan, kaya ito mga kabunyog, abangan natin to. Pero mayroon pang isang pasabog na
inilabas si Ombudsman Buying, mga kabunyog. Ito binibira niya sila Sheloy Garafil. Matindi to ha? Anong pasabog 'yon? Winawarningan ni Ombudsman Buying Rimulya ang Secretary General ng House of Representatives, si Attorney Sheloy Garafil. Itong si Attorney Sheloy Garafil, siya ang Secretary General ng House, ng House of Representatives. Bakit winawarningan ni Ombudsman Buying? Kasi nag-iimbestiga nga ang Ombudsman sa mga korupsyon sa loob ng Kamara. Maraming mga kongresista ng Kamara ang iniimbestigahan tungkol sa pagkakadawit sa mga anomalya sa flood control. So kailangan ng Ombudsman yung mga salin ng mga kongresista. Ay yung file o records ng mga salin ng mga kongresista ay nandun sa loob, sa files ng House of Representatives. O syempre, ang may control niyan, si Secretary General ng House, si Sheloy Garafil. Sinugpina na daw, ayon kay Ombudsman Buying, sinugpina na nila si Secretary General Sheloy Garafil na ibigay sa kanila ang mga records ng ilang mga kongresistang iniimbestigahan nila. Hindi naman daw binibigay. Hindi binibigay. Kaya ngayon, may warning na si Ombudsman Buying kay Sheloy Garafil. Sabi niya, kapag hindi mo pa ibinigay sa amin yan, kapag hindi mo pa ibinigay sa amin yan, iko-contempt ka namin. At, pwede ka naming pwede daw isuspend o kaya tanggalin sa pwesto. Matindi. Matindi ang warning ni Ombudsman Buying, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Ombudsman Buying, House SecGen, binalaan ng Ombudsman kaugnay sa di pag-comply sa subpina. Yan Seryoso ito. Seryosong babala ito ni Ombudsman Buying Rimulya kay Sheloy Garafil. Medyo kasi nag-init na si Ombudsman Buying kasi sabi niya, nagkita na daw sila, nag-usap na, pero hindi naman daw sinusunod yung usapan. Ano nga naman, importante nga naman yung mga salin na yan ng mga kongresista kasi ang ombudsman sa ating konstitusyon, yan ang binibigyan ng kapangyarihan na mag-imbestiga sa mga korupsyon, katiwalian ng mga opisyal ng gobyerno. Ay lalo na ngayon na napakainit nitong issue ng mga anomalya sa flood control, yung mga senador na imbestigahan, yung mga kongresista hindi pa Ngayon, importante yon, kaya ang ginawa ni Ombudsman Buying, sinugpina niya ang Kamara, ang House of Representatives. O syempre, ang sinugpina niya dyan, yung nagtatago ng mga records na yan, ang House Secretary General, si Attorney Sheloy Garafil. Ay hindi daw tinuturnog, parang binabaliwala ang Ombudsman. Ay naiinsulto na si Ombudsman Buying. Sabi niya, pag hindi mo pa yan tinunover sa amin, pag hindi pa daw turn-over sa kanila, kakasuhan niya na, i-contempt na itong si Garafil. At kung hindi pa, pwedeng isuspindi ito o kaya ipatanggal sa pwesto. May gano'n naman talagang kapangyarihan ang ombudsman. Mag-suspend at magtanggal sa pwesto. Ano yan? Makapangyarihan ng ombudsman Ayaw niya raw sanang gamitin yan, kaya lang naiinsulto na daw sila Bakit hindi nagko-cooperate ang Secretary General ng House? Actually nga, nasabi yan ni Ombudsman Buying kasi may subpina rin sa kanya, ang Justice Committee. May subpina kay Ombudsman Buying na umattend siya sa hearing sa April 14 ng Justice Committee at dalhin niya yung mga salin ni Sara Duterte. Ay sabi naman ni Ombudsman Buying, co-comply kami dyan. Kasi magko-cooperate kami dyan sa subpina na yan. Pero sana naman, ang Kamara din, sumunod din sa subpina namin. Kasi may subpina rin daw sila, hindi naman sinusunod ng Kamara. Kaya sabi ni Ombudsman Buying, sinusubpinan ninyo kami, susunod kami. Pero may subpina rin kami sa inyo, ibigay nyo rin yung records ng salin ng mga kongresista. Yung pala ang dahilan bakit hindi
hindi gumugulong ang investigasyon ng ombudsman, no, mga kabunyog. Tama naman yung point ni Ombudsman Buying. Hindi pwedeng baliwalain ang ombudsman. Kasi ombudsman yan eh. Yan yung binigyan ng kapangyarihan na yan ang binigyan ng kapangyarihan na mag-imbestiga sa mga katiwalian sa gobyerno. Tapos babaliwalain lang nitong House of Representatives. Sigurado kasi pinuprotektahan nito ni Secretary General Sheloy Garafil ang mga kongresista. Siguro humihingi siya ng go signal sa speaker. Siyempre, speaker, i-release ko ba itong mga salin na ito? Ay siyempre naman, pag nirelease kasi ang mga salin na yan ng mga kongresista, talagang na yan, public, na yan, magiging matibay na ebidensya na yan. Pero bakit mo nga naman, bakit ombudsman na nga ang humihingi ng kopya? Hindi mo pa maibigay. Talagang insulto naman yan. Yan? Trabaho yan ng ombudsman eh. Paano makakapag-imbestiga ang ombudsman kung yung mga records ng salin ng mga kongresista ay ayaw ibigay ng House of Representatives? Kaya yung press con kanina ni Ombudsman Buying medyo may patama. Sinusumpinan ninyo anya kami na mag-attend sa hearing sa April 14. Attendan niya kami dyan. At hinihingi ninyo yung mga salin ni kami sa inyo, sundin nyo rin. Kung hindi, ayun, medyo matindi na yung babala ni Ombudsman Buying eh. Pag hindi ninyo sinunod yan, iko-contempt na namin itong Secretary General ng House. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, seryoso yan, si Buying Rimulya. Pag ibang klase rin ito si Ombudsman Buying, pag sinabi niya, gagawin niya talaga. Mukha, na-insulto na rin talaga. Kasi ombudsman ka, tapos binabaliwala yung subpina mo. Pero yun na nga, ipit din kasi itong si Sheloy Garafil. Kasi siya naman, obligado siyang magpaalam muna sa speaker. Kung ibibigay nga ba yung mga salin, ay siguro ayaw din ipabigay ng speaker. Ayaw din ipabigay. Kasi siyempre, pinuprotektahan din ng speaker ang mga kasamahan niyang kongresista. Siyempre, gustong ipakita ng liderato ng Kamara na pinuprotektahan nila ang mga kapwa nila kongresista. Kaya lang, hindi pwede. Hindi pwede yun. Kasi, kaya pala walang nakakasuhan ng mga kongresista kasi hindi nagko-cooperate itong Kamara. Ngayon, at least alam na natin. Pero, na yan? Baka mauobligan ng sumunod yan si Sheloy Garafil kasi galit na si Ombudsman Buying. Galit na si Ombudsman Buying eh. Ang isa pa mga kabunyog, isa pang pasabog ni Ombudsman Buying Rimulya sa press con niya kanina. Nitong Abril, asahan na natin, marami ng kakasuhan ngayong Abril. Ayan Ito na yata yung sinasabi ni Ombudsman Buying na magiging mainit ang tag-init. Ngayon sabi niya, ngayong Abril, marami nang makakasuhan. Ngayong Abril. Pero, yung ibang hindi makakasuhan sa Abril, sa Mayo daw. Kaya, mukhang marami tayong aabangan. Marami tayong aabangan. Mga matataas na daw na opisyal ito ng gobyerno. Matataas na opisyal ng gobyerno. Actually, sila Joel Villanueva, sila Jingo Estrada, sila Manny Bunuan, yung dating DPWH Secretary. Na yan mga advanced stage na yan ng investigasyon. Tapos na yung preliminary investigation sa Kamara ay sa DOJ dyan. Tinurn over na yan sa Tinurn over na yan sa Ombudsman. Kaya for filing na yan. For filing na. I-review lang naman ng Ombudsman yung resolution ng DOJ. At malamang naman ang resolution ng DOJ dyan, talagang may probable cause or may prima facie evidence or may reasonable certainty of conviction. Kaya malamang nitong Abril, mapapailan na sila Jinggoy at saka si Villanueva. Kasi saka si Manuel Bunuan. Yun? Nitong Abril yan, malamang. Pero ito yung matindi.
Mayo, malamang daw makasuhan na rin si si Martin Romualdez at saka si Chis Escudero. Actually, yung press con kanina, wala naman yatang planong wala naman yatang planong magbanggit ng mga pangalan si Ombudsman Buying. Walang planong magbanggit. Kasi kung i-anunsyo mo ba naman, nakakasuhan mo si Martin Romualdez at saka si Chis Escudero, magpi-press con ka na para lang doon sa announcement na yon. Pero kanina, nasabi yun ni Ombudsman Buying sa last part na ng press con eh. Gusto niyang ma-excite yung gusto niyang ma-excite yung mga media. Kasi siguro parang naano na rin ang media na lagi na lang may sinasabing magsasampa na ng mga kaso. Ngayong Abril daw sa may sasampahan na ng mga kaso. Naano na rin ang media kasi maraming beses nang sinasabi yan. Ay parang ang nakita yata ni Ombudsman Buying sa reaksyon ng media, parang hindi na interesadong masyado. Ngayon, para makuha yung atensyon ng media, bigla siyang nagpangalan. Sabi niya, hinahanda na namin. Posible ng kasuhan sa Mayo si dating Speaker Martin Romualdez at si dating Senate President Chis Escudero. Biglang nabuhay ngayon yung media. Biglang nabuhay ngayon yung media. Imaginin mo, pangalanan si Chis Escudero at si dating Speaker Martin Romualdez. Medyo medyo bigla yung pagkakabanggit na yon ni Ombudsman Buying Rimulya kanina. Kaya matindi yung mga pasabog kanina ni Ombudsman Buying. Yung hindi niya, nung una wala naman siyang pinapangalanan eh. Pero sa latter part na, dun sa patapos na, parang yung media hindi na masyadong interesado. Kasi sabi ni Ombudsman Buying, sa Abril, bangan nyo, nitong kalagitnaan ng Abril, may mga kakasuhan na. Pero sa Mayo, mayroon din. Sunod yan, yung iba sa Mayo na. Plunder, sabi niya. O kaya lang, parang hindi naman interesado na ang media kasi wala namang pangalan na binabanggit. Bigla niyang binanggit ngayon. Si Romualdez at saka si Chis Escudero. Nabuhayan yung media ngayon. Scoop yan Scoop yan. Pero, sana sa pagkakataong ito, totohanin na yan ni Ombudsman Buying. Kasi, talagang nag-i-expect yan ang mga tao sa sinabi niya na yan. Aasa talaga dyan ang taong bayan na may kakasuhan siya ngayong Abril. Hindi niya man pinangalanan pero sa tingin ko itong Abril sila Jinggoy, Joel Villanueva at saka si Manny Bunuan. Kasi dumaan na yan sa preliminary investigation ng DOJ. So mahaba-habang proseso na rin ang pinagdaanan. Medyo nga talaga mahuhuli itong kay Chis sa kasi Romualdez kasi medyo nahuhuli ang investigasyon yan eh. Pero kung totoo yan, bakit kaya biglang sineryoso si Chis sa kasi Romualdez? Kasi parang nitong nakaraang mga araw, kung mapapansin, parang pinoprotektahan si Romualdez at saka parang si Chis Escudero, ina-absuelto eh. Pero ngayon, biglang binanggit ni Ombudsman Buying. Kaya, medyo mabigat ito, mga kabunyog, mga kababayan. Mabigat itong, itong announcement na ito ni Buying Rimulya. Kaya abangan natin. Kaya grabe yung pasabog kanina ni Buying. So kalagitnaan ng Abril, abangan natin may mga kakasuhan na daw. Tapos sa Mayo, panibago na namang mga kaso. Sa Mayo binanggit sila Romualdez at saka sila Chis Escudero. Ano yan mga kabunyo? Ano ito? Abangan natin kasi hindi niya pwedeng hindi sundin niya. Pinangalanan niya na eh. Alangan namang hindi niya gawin niya. Di ba? Mapapahiya siya dyan kung hindi niya gagawin yan. Pinangalanan niya na si Romualdez, pinangalanan niya na si Chis Escudero. Matindi yan kung makakasuhan niyang dalawa na yan, tapos plunder, tapos non-bailable yan, di makukulong yung dalawa. Anyway, kapag nagawa yan ni Ombudsman Buying, saludo na talaga tayo sa kanya. At saludo na rin tayo sa administrasyon. Kasi
Parang ang lumalabas nitong huling mga araw, pinoprotektahan si Romualdez, parang inaabsuelto na si Chis Escudero. Ay mukhang nakakaramdam din yung administrasyon na hindi gusto ng tao ang nangyayari. 'Di ba sa pinakahuling survey, saludo sana kay Marcos sa ng anti-corruption. Kaya lang napoprostrate na parang yung mga malalaki hindi na panagot. Okay, abangan natin mga kabunyog, mga kabayan. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.